Nausap ni Mildred itong si Lotus. Sinabi niya rito na kailangan na nilang umalis bago pa dumami ang mga pulis dahil natitiyak niyang kapag matatagalan pa sila, maaaring tuluyan nga silang mahuli ng pulis at hindi na nga tuluyang makalabas. Ang plano kasi nila ay tumakas sa loob ng kulungan. Subalit itong si Madam Lotus ay hindi pa pala kontento sa kanyang ginawa dahil nais pa niya na dumating ang kanyang anak. Nais nito na dalhin ni Giselle sa loob ng kulungan upang makita niya. Bagay na kinaiinisan nitong si Mildred. Kaya naman kinausap ni Mildred ang kanyang mga kasamahan at dito niya sinabi nga tumupad sa usapan itong si Madam Lotus. Kaya naman gagawa na sila ng kanilang sariling desisyon at hindi na sila sasangguni pa kay Madam Lotus dahil nais silang makasiguro na tuluyang makataka sa loob ng kulungang yon. Yun nga at nagkasundo sila at yun nga si Annalyn ang ginawa nilang insurance para tuluyan nga sila makalabas ng kulungan. Sinabi nito na naiihi si Annalyn kahit hindi, napipilitan lamang si Annalyn at wala siyang choice kundi sumama na lang sa grupo nitong si Mildred. Ngunit merong magaganap sa kanilang pag-alis sapagkat nasa daanan na nga sila ay biglang ang umakyat itong si Mildred dahil nangunguna nga sa kanyang grupo at yun nga at na-out balance kay itong si Mildred habang umaakyat doon sa may sasakyan. Nadula siya sapagkat naapakan niya yung naturang bakal. Nagulat din siya sa pagputok ng naturang baril. Kaya naman nadaganan pa siya ng naturang sako na may laman na simento. Sa kabilang banda, nagtataka itong si RJ at itong ang si Lynette at naghihinala sila na maaring itong si Annalyn ay ginagamit lang nila at napipilitan lang na umihi sapagkat wala naman talagang plano itong si Annalyn at maaring meron nga silang plano kaya sila nandoon at mas lalo pa silang nagulat nang marinig nga ang putok ng baril at sabi nga nitong si Moira maaring ang baril ay doon sa kinaroroonan nitong si Annalyn. Kaya naman natataranta na nga itong si RJ at si Lynette at sabay nga sila pati si Moira ay nakiisyoso na rin na isa ng puntahan ang naturang area kung saan naroon nga itong si Annalyn. Baka nga sa akala nila ay natamaan ito ng baril. Subalit sa daanan pa lamang ay hinarang na sila ng mga tauhan nitong si Madam Lotus at wala silang karapatang umalis sapagkat ang tauhan lang ni Madam Lotus ang pumunta roon. At nagugulat nga itong si Madam Lotus kung bakit nagkaroon nga ng aksidente at ito nga'y nadaganan ng sako ito nga si Mildred. Tingnan nga ito ni Annalyn at nakita nga niya na kailangan niya siyang may gawin na treatment dito dahil kung hahayaan lang siya nito ay maaring mamumuo ang hangin sa kanyang dibdib at siyang mahirapan siyang huminga. Baka tuloy na nga siyang matigok kapag wala silang ginawang remedyo dito. Sa kabilang banda, ito namang si Tiang Susan ay nasa labas pala ng kulungan at dito nga inakaisyoso at gulat na gulat rin siya at natataranta nang marinig nga ang putok ng baril. Kaya naman naisip niya tawagan na nga itong si Carlos dahil upang sakluluhan nga itong si Lynette dahil alam niyang naroon nga sa loob pati ang kanyang apong si Annalyn. Subalit ang kanyang nakausap naman ay walang iba itong ang impactang si Irene na may pinaplano ding kababalaghan dito kay Carlos. Sabi ni Irene na hindi makakarating itong si Carlos sapagkat meron daw inaasikaso. Dito nga ay nagtataka itong si Tiang Susan kung bakit naroon siya sa bahay nitong si Carlos at bakit siya ay sumagot ng telepono. Nagdududa nga sa ginagawa ni Irene itong si Tiang Susan. Nakapatong-patong na nga ang kanilang mga problema. Plano nga si Irene kung kaya't naroon siya sa bahay nitong si Carlos, gagamitin nga niya ang perfume at iiwanan niya sa loob ng bahay nitong si Carlos nang sa ganun nang dumating nga itong si Lynette ay pagdududahan siya ng kanyang asawa na mayroong ibang babae. Inis kasi itong si Irene nang bigla siyang sigawan itong si Carlos, natantanan na siya at wala na siyang pakialam sa kung anong gawin niya sa buhay. Kaya bilang ganti ito ang kanyang gagawin.